Magandang umaga sa ating mga kababayan. So ito ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Barangay Santol. Ito ang National Road mula sa poblasyon ng Buwak katungo naman dito sa Kapitolyo at saka dun sa ospital, sa Marinduque Provincial Hospital. Yung bahaging yon ang ating Marinduque Provincial Hospital, at sa kabilang bahagi ay nandoon naman yung ating provincial capital. So sa mga ganitong oras, commonly ay napaka-busy ng provincial or ng national road na ito dahil daanan ng mga kawani ng ating pamahalaan. Ito may rescue ambulance kitang nakita, pero sa mga oras na ito makikita natin na napaka dalang ng mga sasakyan na nadaan ilang araw makalipas nga na i-announce o pairalin ang enhanced community quarantine dito sa ating lalawigan at sa buong mainland Luzon. Nakikita natin ilan-ilan lamang yung mga kababayan natin o yung mga sasakyan na nadaan dito as compare noong wala pa kitang enhanced community quarantine. Dahil sabi ko nga ni kanina, napaka-busy ng kalasadang ito ng national road na ito dahil ito po ay malapit laang sa provincial capital at saka doon sa ating hospital, sa provincial hospital. So nakikita natin kahapon mayat maya yung pagdaan ng rescue ambulance dito sa kalsadang ito dahil nandun lamang po yung ating Marinduque Provincial Hospital, and then sa kabilang banda nandun naman yung iba't ibang mga gusali o yung mga establishmento, mga pamahalaang gusali o yung mga government buildings. Si Danny Rehiño ang aga magpa-shoutout sa mga taga-Bunliw daw dyan sa bayan ng Torrijos. Tingnan natin. Usually ang mode of transportation ngayon ng ating mga kababayan ay tricycle. Yan, kagaya nyan, may tricycle na nadaan. O kaya ay nakabike, kagaya nun, kababayan natin na yon nakabike. O kaya ay maglalakad. Tricycle, isa-isa lamang ang sakay. And then kayo po ay inapayuhan ayon sa report natin kahapon, ayon sa interview natin kahapon kay Dr. Caballes, na kayo po ay magsuot ng face mask kapag kayo ay malabas sa inyong mga tahanan. Daming isda oh. So ito ang mode of transportation, o yung way para makapunta ka from point A to point B. It's either kailangan mong maglakad, kagaya ni Manang naglalakad. Sila maglalakad. So nakasuot sila ng face mask. Dapat nakasuot ng face mask. Or magmotor or mag-tricycle. Yan, masyadong madalang ang mga kababayan natin. Pero pag gabi po ay napakatahimik po dito. Talagang halos walang kang makitang mga kababayan natin ang nasa labas, maliban na lamang yung mga frontliners na nakikita natin. Then mostly talaga mga naglalakad yung ating mga kababayan. Yan. So ito po ang situational report dito po sa ating probinsya, sa kabila o sa gitna. Yan, ang bilis Pinaryayo. Anong bilis magpatakbo kabila ng umiiral na home quarantine. Hey mga frontliners po kayo? Frontliners kayo? Oh, frontliners sila daw. Nahihiya. Nasaan ang face mask mo po? So yan. Kailangan daw silang magsuot ng face mask. Paalalahanan din natin yung ating mga kababayan na nakikita dito.
May mga pagbati daw. Hi! Anong sabi daw? Nanunood. Nanunood si Edna Ariola Salvacion, watching from Tunisia, Africa. Ito. Naka-face mask din si Kuya. Commonly yung mga kababayan natin dito, ayun si ate, naka-face mask yan. Mga nakasakay sa tricycle. Puro mga naka-face mask. So, yan ang ating paalaala sa ating mga kababayan. Ano po? Oops. Good morning, watching from Quezon City. Keep safe everyone, sabi ni Rish sa Sase. So ito po ang situational report. Nandito po sa ating probinsya. Again, kagaya po ng sinabi ko kanina, sa ordinaryong araw po nung wala pa pong COVID-19 sa ating bansa, napaka-busy po ng lugar na ito, ng daan na ito, sapagkat ito po ay daan patungo naman, kung galing po kayo ng bayan ng Buwak, patungo po dyan sa ating provincial hospital, dyan po sa ating provincial capital, o mula sa provincial capital patungo naman sa bayan ng Buwak. Pero sa mga oras na ito ay napaka ilan-ilan laang napakadalang ng mga nadaan dito ng mga sasakyan. So nasunod naman po yung ating mga kababayan sa paalaala ng ating pong pamahalaan na mag self-quarantine o mag home quarantine. Si Kuya naka face mask din. Yan. So, bihira ang mga kababayan natin na dito. Walang sakay yung tricycle. So yan, taga Bantad Buwak po ako, pa-shoutout naman from Canada. Sabi ni Erlinda Hogno. Oy Leo, kumusta ka dyan Leo sa bundok? Anong balita sa iyo Leo? Hindi ka makalabas, wala kang quarantine pass? Ay, dyan ka lang, stay put ka muna dyan. At pag kumanta ka ay sa live na laang. At tiyak naman mapapanood ka rin ng ating mga kababayan. Kumusta pala dyan Leo? Meron na baga dyang mga binigay na mga bigas o paunang ayuda ang mga barangay? Sapagkat din sa Santol ay meron na kaming natanggap na bigas, iba pa yung nanggaling kay Mayora. So bali 3 kilong bigas yung nanggaling sa pamahalaang bayan. Yun yung first tranche daw, dahil parang I understand ay 9 kilos daw yung apamigay. And then sa barangay meron din silang binigay, bali 2 beses nang nagbigay yung barangay. So kahit papaano nakakaipon na kita ng bigas mula sa ating lokal na pamahalaan. Hi Mel, kumusta ikaw Mel? Carlos Inco, hello, magandang umaga kabayan, kumusta po? Diyan from Cavite, ingat po kayong maigi dyan. Hindi naman po ay maingat ang mga kababayan natin. At i-update ko lang yung ating mga kababayan dahil kinumpirma po mismo ni Governor Presbitero Velasco Jr. at ni Dr. Caballes, ang Provincial Health Officer po, na mayroon po kitang additional na 2 na COVID patient case, 2 kaso ng COVID patient dito po sa ating lalawigan. Kahapon po nila natanggap ang masamang balita, isa pong bata mula po dyan sa Mugpog at isang matanda mula naman dyan sa bayan ulit ng Torrijos. So, 2 na ho ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Torrijos, plus isa sa bayan ng Mugpog. Total of 3 COVID patient na po ang inabantayan ngayon dito po sa ating probinsya.
Yun pong nasa Mugpog ay naka-home quarantine dahil yun po ay bata. Inabantayan daw po ng tatayin. At yung nandun naman po, yun pong nasa bayan ng Torrijos na matanda ay nandyan po ngayon sa Provincial Hospital kasama po nung anak. So bali dalawa po ang naka-isolation ngayon sa ating Provincial Hospital. And then yung nauna pong nagpositibo, praise God, dahil sa pangalawa pong swab test na isinagawa sa kanya ay nagnegatibo na po ito. So yun pong unang kababayan natin na nagpositibo again mula po sa bayan ng Torrijos ay naka-home quarantine din po yun. And then bumaba na rin po yung bilang ng ating mga persons under monitoring at yun din naman pong mga patients under investigation. As of yesterday ay umabot lamang naman po sa 56. Yan. Jeline Faundo Liwanagan, pa-shoutout naman po sa mga taga Santol. At kay Jason Pimentel ng Buyabod, Santa Cruz, Marinduque. Good morning po, pa-shout out please sa mga kamag-anak ko dyan sa Gasan, sa Makunat family, from Violi, Landoy ng Taguig. God bless po. Si mga frontliners, saluduhan pala natin ang ating mga kasundaluhan at kapulisan na talagang sila ang nagabantay ng mga checkpoint. So sa mga bawat barangay may mga checkpoint at yan ay inabantayan ng ating masisipag na mga kapulis na mga pulis. At gayon din sa mga miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team or yung BHERT. Nung kita ay nagtungo dyan sa Barangay Maligaya, Buwak, nakita natin mga babae yung mga nagabantay sa checkpoint. So ang ating pagsaludo rin ay ibinibigay natin sa kanila. Sino pang mga nagpa-shoutout? So, yan muna ang pinakahuling kaganapan. Ito po ang situational report dito po sa Barangay Santol. How many days na, no? Parang 16 days na ata. Makalipas na i-announce ang enhanced o ilatag ang enhanced community quarantine. Daming baboy nun, no? Bakit yung mga baboy pala ay walang self-distancing? Joke lang po, ano? Or walang physical pala or walang social distancing yung mga baboy. Joke lang po, ako yung nagpatawa lang sa inyo. Yun, ito po ang situational report dito po sa ating lalawigan, particular dito sa Barangay Santol, Buwak, Marinduque. Kayo po ay manatiling nakaantabay o si sir, naka-tricycle din, pulis. Kayo po ay manatiling nakaantabay. Usually ang mga nadaan lang po dito ay di yung mga frontliners, mga pulis, tsaka mga barangay health emergency response team o mga barangay officials kagaya ni sir. Ito mga pulis din. Ito frontliners, siguro nurse, nakaputi, nurse. Saludo sa mga nurse at tsaka mga doktor. And then yung may mga importanteng kailangan bilihin. Okay? Jay Ornedo, good morning po. Pa-shoutout naman po. 3 days na pong walang tubig din sa Gawad Kalinga, Isok 1. Salamat po. Saan nga ni ang Gawad Kalinga? Parang hindi ako familiar dyan. Kabayang Jay Ornedo. Ating-ating nan at nang mabisita kung kinakailangan. Ay tawagan nyo muna. Ano baga ang source ng tubig dyan sa Isok? Lenny de la Cruz, good morning. God bless frontliners. Saludo kami sa inyo. Jing Valenzuela, ayan, good morning. Ito po ay kuha mula sa aming taas ng aming bahay pala nila Tito Nelson. Sa 3rd floor ho ako dito sa Barangay Santol. Sir, pa-shoutout naman po sa family ko sa Nangkados. Ingat po kayong lahat dyan, sabi ni Jen Reginaldo o Reginaldo. Okay, muli po, kita po ay pansamantala ng magpapaalam. Emma Ponsalan, nanunood rin. Good morning at manatili po kayong tumutok sa Marinduque News at kung kayo po ay nandito naman sa Marinduque, bayan ng Gasan, Mugpog at Buwak, manatili po kayong nakaantabay sa Channel 3 natin, Local Channel 3, Lucky 7.
Para updated po kayo sa pinakahuling development ng COVID-19 update sa ating lalawigan. God bless everyone. Ella Dimar is watching. Pa-shoutout naman. Kay Violi Landoy, pa-shoutout din sa tita ko sa Santol. Kay Cecil Mantaring from Violi Landoy ng Taguig. God bless. Please, anong sabi dito? Please po, salamat at pagpalain po kayo ng puong may kapal. Jordan Salbalosa, good morning sa mga taga-barangay Poras, Buwak, Marinduque, sa lahat ng Labrador family. Kumusta po sa lahat ng Moraleon family, mabuhay po kayo. Hoy, si Ariel Del Mundo, kumusta dyan sa Taiwan? Ariel, paring Ariel. Michael Belves, ingat po kayo. Ingat po sa mga biyanan ko, Ben at Dory Reminahes, dyan po sa Buwak. Ayan, so kita na ay magpaalam. Manatili po kayong wag magpagala-gala, dyan lang po kayo sa bahay. At sa ating mga frontliners, dubling ingat po. Lalo pa 3 na ho ang naitalang kaso ng COVID-19 dito sa ating lalawigan. Ang ating ang ating kapaligiran, napakaganda naman ng ating weather, ng ating anong tawag dito ay ng sikat ng araw. Medyo mainit na, alam nyo po sa mga panahong ito. Sana medyo kita ay teka muna pala, bagay ganitong mga panahon na po, dahil next week ho ay simula na ng mahal na araw. Medyo nalulungkot po kita dahil ito sana yung sobrang busy ng ating probinsya, dahil nga ni po sa Moriones Lenten Rites. Pag mga ganito pong mga period, naku, napakadami ng mga aktibidades ang nakalatag. May ilan na kitang mga kababayan ang nag-auwian. Ang ating simbahan ay talagang abalang-abala na para naman sa Holy Week supposed to be. Pero dahil sa COVID-19 ay ang mga aktibidades ho, mga supposed to be yung Lenten rites na supposed to be ay pagdiwang natin o celebrate o gunitain dito, ay kanselado pong lahat. Nakakalungkot. Kaya naman ang ating panawagan sa ating mga kababayan ay sumunod ho kayo, mag home quarantine po kayo para agad-agad na po ay malutas na itong problema nating ito, para hindi na po tumagal, dahil ang dami na pong mga kababayan natin din ang nag-suffer. Mga business, ang mga negosyo ay unti-unti ng mga nalulugi, nag-asara na, walang pasok, walang daloy ang kwarta, mabagal ang daloy ng kwarta. At yung mga supposed to be na mga tourism activities natin ho dito sa lalawigan ay talaga namang napupornada. Kaya kayo po ay, sabi nga ni ay yung mga nagatanong ho kung gaano daw ito katagal, ay yan po ay depende sa katigasan po ng ating mga ulo. Kaya kung kita po ay magatigas o matigas ang ating mga ulo, hindi po kita masunod, ay asahan na po ang pagtagal nitong nararanasan natin na ito at paglalapan ng COVID case. Pero kung kita naman po ay masunod, ay tiyak ko na ito po ay mawawala agad, matatapos agad itong laban natin ito sa COVID-19. Okay, ingat po kayo palagi mga kababayan. God bless you po, dobling ingat. And panatilihin pong malusog ang inyong mga pangangatawan.